aming laban dyan sa Kongreso mula pa ng 2001 nang umupo ang Bayan Muna. Ang mapagmalaki namin sa Bayan Muna, hindi namin sinasanto ang kurakot. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, pag nangurakot ka, wala kaming problemang birahin ka, wala kaming problemang ipa-impeach ka. Basta corrupt ka, lagot ka sa Bayan Muna. Yan ang aming palaging sinasabi. So ngayon, Hi, sir. okay. 2 minutes po. Okay, time's up na pala. Sir, yeah. Nasanay ako sa Time is privilege up. speech. Okay. Sige po, tanong na po para sa galing sa media. Okay, Nico? Magandang umaga po, Nico Bagsik po of Teleradyo Servicio. Nung nakaraang alalan po, kayo po ay hindi nanalo ng seat po, first time in 20 years. Ano po yung gagawin niyo pong strategy ngayon sa pangangampanya para po kayo po ay mahalal po ulit? Thank you. Alam nyo, ang pagtingin naman namin, hindi issue ng strategy talaga namin yung nangyari doon eh. Kasi ang strategy ng Bayan Muna, consistent naman kami. Kami ang partido politikal na ang mga miyembro namin, ordinaryong talaga ang tingin namin, ang formula para maipanalo, madikit ka sa masa. Ang problema ng eleksyong yon noong 2022 at syempre even before that, una muna, matinding atake sa amin ng Administrasyong Duterte. Ang tindi ng atake, maraming na red tag, maraming nakasuhan, maraming na mayroon pang ang EJK. Pangalawa, syempre, naglipa na ang mga dinastiya ng mga party list ng dynasties. Yan talaga, malaking problema yan sa mga party list na galing mismo sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil dehado talaga kami kung kumalat ang mga dynasty party lists. And of course, may vote buying na nangyari nung nakalipas na halalan. Siyempre, hindi mo maalis sa amin dahil 1.2 million votes kami noong 2019. Abay, noong 2022, abay, 200,000 na lang. May party list bang natatanggalan ng 1 million votes? Parang hindi naman natakapani-paniwala yan. 3 ang kongresista namin noong 2019. Noong 2022, 0. Para napaka-imposible na. So talagang kami naniniwala na mayroong electronic fraud. Siyempre, ang problema doon sa Smartmatic, napaka-untransparent, wala ka talagang mahanap na ebidensya. Pero yun ang mga dahilan. So ngayon, ang strategy namin, doble lakas, doble tapang, doble sipag na kampanya ang Bayan Muna. Yan naman ang strategy namin noon, pero ngayon, higit pa na lakasan namin ang pagkampanya dahil napaka-importanteng halalan ang 2025 para sa amin. And I'm sure, kung magawa namin yung formula na yan, kasama pa rin namin ng taong bayan, magtatagumpay kami sa 2025. Okay. Meron po kong tanong? Sige, go ahead, Ian. Microphone, please. Ay, Ram. Hi, sir. Mara Cepeda from the Straits Times. Sir, I've covered the three of you during your time in Congress, so I know that you've been pushing for key advocacies, and yet, in the past couple of days, Bayan Muna and the other key members of the Makabayan Bloc have been drawing flack for your previous support and for former President Rodrigo Duterte, who we know eventually red tag members of the Makabayan Bloc. Sir, how are you responding to this renewed accusations being thrown at Makabayan? And how is this affecting calls for that there should be a united opposition that Duterte crushed and now President Marcos is enjoying? Yes. Una muna, nung eleksyon, sinasabi nila, sumuporta at bumoto kami kay Duterte. Hindi totoo yan. Actually, you ask them of proof, wala silang proof dyan. Grace po kami noong 2016. Klaro yan, tumatakbo ako kay Grace po. Pagkatapos ng speech, raise ang kamay ni Grace po. Cheese Escudero. Kaya, yung mga, pag tinanong mo na sila, paano nyo nasabing 2016 bumoto po, sumuporta kay Duterte? Wala naman silang masabi. Siguro kung mayroon ilang mga Makabayan members na bumoto sa kanya, that's part of their choice naman. Hindi naman kami mga diktador na nagsasabi kung anong iboboto na parang ibang mga dynasties. Secondly, yung masasabi namin sa kay Duterte, marami siyang pangako nung panahon ng eleksyon. Ang pangako niya para sa masa. Saan ka nakakita ng presidente na ipamigay niya ang lupa sa magsasaka ng libre?
Saan ka nakakita ng presidente na nagsasabing itaas niyang sahod ng ganito? Bihira yon. Kaya marami ang nabighani sa matamis na dila ni Duterte. Pero napatunayan ng bayan muna at ng makabayan na hindi pala seryoso yung kanyang mga pangako. In fact, napakaiksi ng panahon bago namin binira si Duterte. And lastly, last point, 2019 at 2016, pagkatapos niyang umupo, wala pang isang buwan, kami ng mga human rights lawyers ng NUPL, tinulig sana namin yung AJK niya. July siya umupo, August. So para sa amin, hindi totoo yung mga sinasabing sumuporta kay Duterte. Medyo black prop lang yan. Pero kami, nagpakita kami sa mahabang track record namin. Minsan majority kami sa presidenteng yon. Minsan minority kami. Pero kahit majority kami dyan, independent kami sa Malacanang, never namin sinusurrender yan. So kung kami ay naging majority sa panahon ni Arroyo, there was a time majority kami. Nung majority rin kami sa panahon ni Aquino, there was a time na majority naman kami doon. Pero nung si Arroyo, majority kami, Hello Garcina, nagkaroon na ng NBNCT, miwalay kami kasi ganon ka-independent ang bayan muna. Si Aquino, ganon din. Nung siya, majority kami, pero nagmamasapano massacre na, DAP na, pork barrel na, hiwalay kami. Ganon siguro ang track record na i-expect nyo sa amin. Whether we become majority or minority in the House of Representatives, we will always be independent. And we will never allow ourselves to be beholden to whoever sits in Malacanang. Sige. Kong Neri, follow-up from me. The opposition remains to be fragmented under President Marcos, who will, bayan muna, if ever you win a seat in Congress, are you open to joining forces with other opposition groups who may not necessarily have the same ideology as you but have identified themselves as opposition forces under President Marcos? Definite yun. Kami naman sa bayan muna, ang pagpalaganap, widen. Problema pag Bisaya ka eh. Ang pagpalapad niya. Kami naman sa bayan muna, ang pagpalapad ng oposisyon, isa yan sa major na paniwala namin. So, kung merong mga common issues, lalo na sa issue ng korupsyon, lalo na sa issue ng presyo, lalo na sa human rights, lalo na sa issue ng sahod, wala kaming problemang magkaisa sa sino mang mananalo na oposisyon sa House. At manalo man yan o matalo ang mga miyembro ng oposisyon, basta common ang issue namin sa mga issue ng taong bayan, walang problemang magkaisa dyan para i-ensure na mananalo ang oposisyon sa 2028. Okay. Hello? Ay. Hello po. 38 seconds. Sige po. Ay, hello po. Good morning po. Dwight De Leon from Rappler. Kanina you've mentioned the word impeachment and yun nga, progressive groups or party lists under the Makabayan Coalition have been calling for Sara Duterte's impeachment and you have sitting members in Congress. So I guess the burning question is kailan na po ba talaga ninyo balak ihain talaga yung impeachment complaint, because even in siguro yung chit chat even in Congress is that they're waiting for Makabayan to file the impeachment complaint against the Vice President. Una muna, kami sa bayan muna, we will support any impeachment complaint. Pero prioridad para sa amin, mas importante na mag-file ng complaint ay ang mamamayan, yung mga people's organizations. Ang aming mga kongresista sa Makabayan will of course endorse it. Mas yun pa yun. Ang kongresista kasi nag-endorse siya ng complaint. But the complaint, better na mamamayan, ordinaryong mamamayan, mga people's organization. Kasi ang perang nawaldas, pera nila mainly yan eh. Taxes yan mismo nila eh. So, mas maganda ang, kung baga may pagkakaisa ang mamamayan na gustong i-impeach si Sara Duterte at ang mga kongresista na mag-endorse ng impeachment ni Sara Duterte. Po. Time is up. Thank you po. Time is up po. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat.